Fortuner, Montero, Everest. Literal na may pangalan ng mga top SUVs in the market. Kaya naman medyo nakakapanibago ang kasama natin ngayon dahil 6 characters lang ang meron. Kasama na yung brand name dyan, ha? Oh, ang pinag-uusapan natin ay ang GAC GS8, ang pinakapambato ng GAC sa mid-SUV market. Senpai. Pero, ano lang we're saying this is an SUV because of its price point tsaka size. Pero the GS8 is actually a crossover. Malaking crossover. Oh. Ang difference nga lang, wala siyang ladder frame chassis sa ilalim. So technically, mas maganda yung kanyang ride. Correct. Tsaka ito front wheel drive ito. Hindi four wheel drive at hindi rear wheel drive. Diba? Oo, senpai. Kaya naman ano pa hinahantay natin? Siyempre. Tignan na natin Oh. kung paano makukuha ang atensyon nyo na sasakyan na ito away from its popular rivals. Huwag na natin patagalin. Like this video, subscribe to our YouTube channel, click the bell icon. Ang target natin ngayong taon, 400,000 subscribers. Magmahal na araw. Oo. Subscribe na kayo. Tara, Tara, gawin na natin. let's go. Dito, senpai, mainit doon. Kotse ba? Feel kotse na. Size muna pag-usapan natin Ay. bilang ang laki ng SUV na to. Oo. The GAC GS8 measures 4,980 millimeters long, 1,950 millimeters wide, and 1,780 millimeters tall. May wheelbase din ito na 2,920 millimeters. Mas malapad at mas malaki itong GAC kumpara sa ibang SUV in the market. Pero mas mababa in terms of total height and ground clearance. Yung harap ka, tingnan natin. Tara. Sige, let's go to the harap. Dito sa harap, pinakapansin ang tinatawag nilang wing chrome grille na napakalaki. Ang automatic LED headlights naman ay Eye of the Conqueror daw. Yung lower part ng front bumper ay nagdagdag rin ng muscle sa design thanks to the squarish holes and horizontal lines sa gilid. Tingnan natin yung makina. Sige, senpai. Bubuksan natin. Effortless. Isang ganun lang eh. Oo. ganun. Wala masyadong kalabitan. Madaling Kausap to eh. Okay. The GS8 is powered by a 2-liter turbo gasoline engine that delivers 248 horsepower and 400 Newton meters of torque. And then the engine is connected to an 8-speed automatic transmission na merong eco, comfort, and sport drive modes. Also, take note lang, itong sasakyan na ito ay naka-front wheel drive, unlike dun sa mga Japanese SUVs. Diba? And then in terms of fuel economy naman, nakakuha kami ng 8 kilometers per liter while driving around the city at an average speed of 20 kilometers per hour. And then sa open highway naman, we were able to get 15.4 kilometers per liter while cruising at speeds of 80 to 90 kilometers per hour. Okay. Alright. Gedli. Pero sarap muna natin ito, Oh, siyempre. sige. Tapos gedli tayo. Ba, Medyo hindi. Yawn. ganun. Deadly. Bilis lang. Deadly. Oo. Oo. Etong sasakyan na ito, parang sasakyan ng mga nasa Secret Service or mga CIA sa Amerika. Kasi ang laki ng bintana, ang laki ng gulong, simple character lines. Oh, 20-inch aluminum, two-tone alloy wheels. Tapos meron siyang power folding side mirrors. Yung door handle niya kakulay ng body color ng sasakyan. 'Di ba? May sunroof ito Hindi lang kita. Oo. May roof rails din, no, Yes. senpai? Oo. So, tara, tingnan natin yung likod. Gusto mo yung likod? Oo, syempre. Tara, tingnan natin. Alam mo sa likod, machong-macho pa rin ang datingan. Medyo naging sporty because of the rear bumper diffuser. Ayan Tapos meron tayong ruby diamond taillight design with rear fog lights. Yung GS8 na logo, para siyang font ng Spider-Man. Pare, meron din itong rear camera na para siyang sa aftermarket galing. Kasi kadalasan sa mga rear camera nakakabit sa likod or nakakabit sa logo, gets. di ba? Kumbaga, pagka OEM kasi parang seamless yung integration. It's either dun sa tailgate or dun sa logo. Oo. Ito, parang nakausli di ba? Nakikita mo yung sa mga aftermarket, ganyan yung kinakabit nila. Yes. Ito, meron tayong spoiler. Saka yung paborito natin. Ay!
Nako. Mm. Mm. Powered tailgate. Oo, Powered tailgate. powered Sayaw. powered Yan. tailgate. Paborito mo yan, Powered di ba? tailgate. Oo. Tsaka push button na pagsara. Oo, syempre. kita mo. Oo, syempre. O, diba? Ganun talaga. Ganyan. Oo. Pero bubuksan uli natin. Oo, yan. syempre. Kasi titingnan natin yung likod. Oo. Yan. Powered tailgate. Oo. Powered tailgate. Ayan, no? Pag binuksan mo, no? Nakataas yung third row seats pa niyan, Senpai, di ba? Pero Mm. it has good space pa rin. No? Makakapaglagay ka pa rin ng 2-3 overnight bags dito, di ba? Oo. And what's good is that, Senpai, yung typical na crossovers na nakikita natin or MPVs in the market today, may hidden luggage tray siya dito, luggage compartment. Di ba? Pwede ka maglagay dyan ng aqua shoes or ng basang damit. Oo. Oh. Eto. Tupi naman natin. Gusto mo? Tupin natin. Oh, sige. Tara. Medyo tricky part to, pare, ah. Yan. Pwede din naman dito, Senpai. Oo. Pagka yan, parang isang push lang. Oo. So, yan, kita mo naman yung space pagka tinupi yung third row. Eh, maluwag, di ba? Maluwag. I mean, kasya dito, 4 na medium to large size na luggage or maleta, di ba? Nang walang kahirap-hirap. Oo. Maluwag talaga. Parang kasi. may bala ka. Makita natin. Oo, ayan. Maluwag talaga. Ayan, oo. Oo. Maluwag, kasya Maluwag. dalawang Senpai na may katabi pa siyang someone, no? Yan. Oo, ha? Oo, Mm. oo. Maluwag. Maluwag. Pero yung ano lang, Yung Ito. parang yung height niya, no? Oo. Oo. Pero kung Maluwag. luggage lang lalagay mo, goods na. Mm. So ito, tataas natin, di ba? Ito medyo tricky siya itaas eh. Sige, Senpai. Pwede mong gawin dyan, sa handle na yan. So, di ba, medyo adjust. Bitaw. Ayun, ayaw. ayaw eh. So, pwedeng ganyan. Yan yung isang way. Yan, bitaw mo, Senpai. Yan. Yan, mag-latch na siya doon. Or, pwede mo itong hilahin muna, tapos, ikalawit mo uli yun dito, para mas easy adjustment, di ba? Tapos maganda pa dito, ito, naka-magnet. So, kahit bitawan mo lang, babalik siya in place. Yun, no? Yan. So, gaya ko na OC, okay siya. At maganda pa dito, may 12-volt socket din dito, Senpai. Just in case you want to do other stuff dito sa likod, pwede dahil meron ka dong 12-volt socket. Okay. O, Senpai, Oh. flat din yung second row nito. Ay, naku, yan ang O, gusto ko. Itupin muna natin ulit yung likod. Sige. Yan. Flat nga. Pwede ka maglagay ng isang kutsun dyan sa likod. Oo, Pag Senpai. nakatupi yung second row. Oo. Oo. May sunroof yan, ha? Yeah, tingnan ko nga. Oh. Imagine mo, may kutsyon na si Senpai, hihiga siya dyan. Oh, sige, anong higa gusto mo? Oh. Yan. Yung sunroof, pare. Oo. Dito. Pagka tanghali, pwede siya mag-sunbathing. Dito. Pag gabi, pwede siya mag-stargazing. Stargazing. Or baka makita niya rin si Spider-Man dahil same lang ano eh. Galing. So Senpai, enjoy ka lang dyan. Oh, Habang sige. nag-enjoy kasi medyo mainit na. Sige, sige. Niniwala naman. Oh, may power stop kasi may na-detect na Oh. motion. So, di ba? Hindi lang basta-basta power tailgate. Safe ka din. So, hindi gumana. So, dito sa third row, gulat kayo ako nandito, no? Siyempre, pala ko eh. Pero dito sa third row ng GS8, may dalawa kang option. Pwede mong i-fold to ng flat, itong second row seat, or pwede mong pindutin ang button na to para mag-forward siya and medyo yuyuko yung upuan. Tulad nito. Yun. So, pag nakaganon siya, bigla ka ng mas madaling pumasok dito. Ngayon, dito sa third row, yawn. In terms of space, kahit mataba ako, huwag kang judgmental, kasyang-kasya ako. Kita mo, dito pa yung center line ng second row seat. So, kasya ako, kahit dalawang ako, lalo na kung average size ka. Tapos, in terms of amenities naman, ayun nga, makikita mo, yung aircon medyo maliit, limiting yung hanggang saan siya tatama sa'yo. Ito sa akin, ang tama niya, andito lang sa may leeg ko eh. Pero, yun, siguro kung mas maliit ka ng konti, mas okay siya. Tapos, meron tayong dalawang cup holders on both sides and then walang charger. Tapos in terms of space naman, kalbo ko, so makitang-kita nyo na medyo maliit na lang ang space. Ganito, from the headliner. 5'6 ako, 5'7 eh. So ganyan na lang. And yung knee room ko, okay naman siya. Medyo limiting lang sa footroom kasi masyadong mababa yung position ng seat. So, hindi naman ito yung todong sagad, hindi rin ito yung todong forward. So, stand pa forward nga ng konti para makita lang nila. Ayan, ito yung sagad na forward. Magkakaroon ka ng generous
knee room and foot room na maluwag pa rin dun sa second row. Yun nga lang, ang napansin ko lang dito, yung seating position ko, medyo hindi siya for long ride kasi ito, masyadong mataas yung tuhod ko. So, anong nangyari, wala ako masyadong thigh support. Kita nyo naman. So, lahat ng weight ko, which is marami, napupunta dito sa puwet. Kaya, kung long rides or matagtagan dadaanan yung tagtag yung puwet mo. So, medyo sasakit. Hindi siya recommended unless sobrang swabe ng driver mo or nasa SCTEX ka lang. Pero kung SCTEX na matagal din, papunta sa week na ako, hindi ko rin medyo mare-recommend to. Pero yun ang report ko dito sa third row. Dito tayo sa second row. Simulan natin sa upuan. Itong center armrest natin, may cup holders or bottle holders dito, tapos may rubber na support dito. Kaya lang, ang disadvantage dito, hindi ka pwedeng magalit tulad ni John Arcilla sa probinsyano, yung sasabihin, God damn it! Hindi pwedeng gawin yun kasi medyo yung support niya rito hanggang dito lang sa kalahati lang dito. Hindi siya yung buo tulad ng ibang SUV. Ayan. So medyo bouncy. God damn it! Ayan. Dito naman sa gilid, meron tayong bottle holders, magkabila yan. May konting lagayan dito at dito sa maliit na portion na to. Ngayon, pagdating sa taas, yung headliner natin, mataas ang headroom, kasi nga, laki nga ng SUV na to, kulay itim ang headroom na to, kaya pwede kang magpahinga talaga. Tapos ang sunroof, umaabot dito sa second row. Okay? Ngayon, tingnan natin itong aircon control. Kasi, hindi to basta-basta aircon control. Meron itong sariling climate control. Meron itong dalawang USB ports. Tapos may lagayan ng cellphone dito. Itong part naman na to sa harapan, pwede mo lagyan ng mga papeles. Mga importanteng gamit nyo rito. Tapos meron tayong aircon vents dito, magkabila, sa second row. Okay? Maluwag ang legroom. Ito, isasagad ko pa. Yan. Maluwag pa rin. Tito Martin, isagad mo nga. Di ba mahilig kang magsagad? Oo, mas maganda sagad. Tito Martin, isagad mo nga yung dito. Yung sa, ayan. Ayan ha. Parehong sagad ha. Sagad-sagad ha. Oh, ako 5'6", may kapayatan ako, pero pwede pa rin. 'Di ba? O, Tito Martin, balik mo na. Yan. Tapos dito, pwede mo na may adjust. Oh. Yan. Yan. So, pwedeng ganyan, 'di ba? O, nakasagad, ganyan. So, maluwag siya. Yan. Okay? Ayun, no? So, to address the elephant in the room, and most likely kasi ito yung una mong mapapansin kapag pasok mo dito sa front interior ng GS8. What I'm talking about is this one, itong 14.6-inch infotainment touchscreen. Ang daming function itong touchscreen na ito, nandito na lahat halos ng controls ng sasakyan na ito. At dito mo ma-appreciate yung tech na naka-integrate sa GS8. So, simulan natin. One is that clutter-free yung center console pati yung dashboard kasi dito na nakalagay yung buttons or yung controls mo for the aircon. Ito yung pang-adjust mo ng temperature. Yan, di ba? Easy. Tapos dual zone climate din siya. Tapos, if you want to adjust the fan speed, pipinutin mo tong LEC. Yan, dyan siya papasok. And then it has different, pwedeng sa, kung gusto mo ng hangin sa paa mo, pwede mo gawin dyan. Pwede mo pasok dyan. Oh, pero ito muna. Yan, sa mukha lang tayo para fresh. And pwede mo rin adjust dito yung temperature controls, no? Pero nandito na siya eh. So, ba't ka pa pupunta dyan? And then you can also adjust yung nasa likod. Kung saan yung bato ng hangin sa likod. Pati yung fan speed sa likod. You can toggle it here. Yan. So, yun. That's one. Balik tayo sa home. Tapos dito sa home, meron din itong mga widget dito sa gilid eh. One is yung for your navigation app. Nandito siya. Tapos yung ito for your sounds or media, yung mga road trip music mo, nandyan mo ma-access yan. Tapos, pagpasok, balik tayo ulit dito. Tapos, ito na tayo sa next, no, itong icon ng kotse dito. Tignan natin. Diyan mo ma-access yung driving mode mo. So, gaya na sabi namin kanina, may 3 drive mode siya. Eco, Comfort, and Sport. So, diyan mo siya matatagel. Tapos, kada pindot mo, may tunog. So, parang game show. Sport! Bang! Comfort! Yan. Tapos, dito mo rin matatagel yung driving assist mo. Dito mo siya pwede i-off. If in case you don't want the lane departure warning, pwede mo siya i-off dyan. Pero gusto ko naka-on siya.
So, dyan mo siya matatoggle. Tapos, yung driving mode na yon, maisingit ko na lang din, pwede mo ring itoggle dito manually by the press of the button. Yan. However, hindi mo matatoggle yung driving assist function dito. Wala siyang manual override. So, in the event na magka-problema tong napakalaki mong touchscreen, baka maging problema siya in the long run. Lalo na kung in-off mo yung one safety feature like the lane departure warning. In case na bigla mo nang naisipang gustong i-on, kaso busted yung touchscreen mo, baka maging problem siya. Yan. So, next part, pindot natin ulit ito. Ito tayo, punta tayo sa My Car. Ayan, ang dami dito sa My Car na cool stuff na pwede natin pag-usapan. One is that you can access dito yung pagbukas ng bintana mo. Gaya ito, buksan natin itong sa side ko. Pindutin mo lang itong left window, tapos pwede mong, kaya kung mahihain ka, pa isa-isa lang, ganyan-ganyan. Pero kung nasa parking lot ka, kukuha ka ng parking ticket, pwede mong pindutin lang yung one touch open. Automatic siya. So pag nakuha mo na yung ticket mo, one touch close. O, di ba? In case you don't want yung one touch close, pwede rin naman yung ganito, yung pang mahihain, tsaka pang mahinhin. Yan, naggagana rin yan sa left rear window, sa right window sa passenger, pati dun sa right rear window ng passenger. And hindi lang yun, pwede mo rin dito ma-access yung sunroof, yung pagbukas ng sunroof. One is ito, pwedeng dahan-dahan uli na mode. Ayan, no? Tapos ipapakita niya dito sa taas kung gaano kalaki na yung na-open. So gaya nito, finull natin, di ba? All sunshade open kasi. Pero meron din siya namang mga view or meron din siya mga modes na pwede mong ma-override. Like, sasara lang muna natin, ha? Yan, go. Fully close, fully close. All sunshade close, yon. Pwede mo rin pala pindutin yon. All sunshade open, para full open. All sunshade close, para full close. Tapos meron dito, hinga, breath. Oy, huwag ka magsara diretso. Yan, yan lang guys, medyo kinakain tayo dito. Yan. Itong breath, para yung para lang may exhaust ka na onte. Para pa naglo-long drives ka, minsan baka may bigla umutot. So, pwede mo buksan nyo para maging freshen up uli. Sorry sa example ko, ha. Ba't yun na naisip ko? Siguro umutot ako pagka, All sunshade open. Ayan. All sunshade open. Ayan. So, one click of a button lang nandito. Diba? Tapos, hindi lang sa sunroof nagtatapos. Pwede mo rin kalikutin dito sa screen yung tailgate opening mo. Ayan, oh, may drawing na dito. So, kung gusto mong kalahati lang, pwede mo iset dyan. Automatic nang mabubuksan yung likod. So, pwede mo rin na maisagad, just in case nagkulang ka. Oh. Ayan, di ba? Tapos, pagka isasara mo, pwede mong pindutin yung close tailgate or pwede mo rin siyang ganunin manually. Para kunyari, ikaw nagsara. Di ba? So, di ba? Yun, no? Pwede mo rin kalikutan din yung tailgate. E, paano na lang kung medyo hindi mabango masyado yung kinakain ng pasahero mo or medyo nagpasabog ng sama ng loob? So, para mabilisang ma-exhaust yun o mailabas yung hangin na yun, pwede mo ito pindutin. Open side window. Lahat ng bintana ng GS8 ay bubukas. So, in that sense, fresh air is coming in. So, pagka i-close, one pindutan lang din. Oh, yan, lahat sumasara. Tapos yun, no? Kung ikaw driver, kasi itong kalikot na to marami kang ginagawa So advisable siya kung nakatigil ka kung ikaw yung nagmamaneho. Pagka umaandar yung kotse, mas advisable na yung front passenger yung magtatoggle nitong mga options na to. Now, in case na mag-isa ka lang dito sa harap, tapos naiinitan na si boss mo sa likod or nasisilaw siya sa sinag ng araw, pwede mo, may voice command din itong GS8. Pipinutin mo lang to. And then you'll say, close sunshade. Close sunshade. Matik yan, sasara. Oh, ha? Ayan, oh. So, yun yung isang way kung ikaw yung nagda-drive na gusto mong mabilis ma-access yung close sunshade na yan, pwede rin. Now, kung tinatamad ka naman pumindot dito, pwede rin naman. Yan, no? Kung bigla na namang may nagpasabog ng sama ng loob, pwede mo ring voice command na lang. Open all windows. Open all windows. Yan, oh, ha? Masunurin tong kotse na to. Close all windows. Close all windows. Di ba? Tapos sasabihan mo pa ng drive mode, oh. Parang game show talaga. Di ba? Tapos balik tayo dito ulit. Pero aside from that, balik tayo doon. Oopsie. My Car. Dito mo rin matatoggle yung options mo for the driver cabin. Ngayon, may adjustment dito for the side mirrors.
Binuksan natin ulit yung sunshade para medyo maliwanag. Ayan, no, gaya nga ng sabi ko, may adjustment dito for the side mirrors. Pero in-integrate na rin dito ni GAC yung adjustment mo for the mirrors. Just in case you want to tilt it down, ayun, no, gumagana siya. Both both side mirrors pwede mong kalikutin dito with just a press of a button. Tapos kung gusto mo naman tupiin, all folded. Ay, unfolded pala yun, sorry. Medyo naduduling ako eh. Ayan, o, di ba? Tapos, all unfolded. Okay, so in case na ikaw yung taong mahilig sa lights, pwede mo ring ayusin dito. Ang dami mong choices dito ng ambient light. So, pwede kang mag-green, kung mag-blue, o parang buong spectrum to ng RGB eh. Pwede kang mamili. So, dito tayo sa pink since malapit na yung concert nila dito. Ay, medyo... Asan na yung pink? Yan! In your area. Korean mode nga lang. So, pwede ka pwede mo rin adjust dito yung brightness kung medyo maliwanag na sa dilim. Wow, Rico Blanco. Pwede mo bawasan ng konti. Pero ngayon, since maliwanag, para mas makita, todo natin yan. So, tapos, labas sa ulit tayo. Dami na natin nasabi, di ba? Balik tayo dito. Pero hindi pa doon nagtatapos. Nakikita nyo to, meron din tong EasyCon. Well, ba't namin hina-highlight yon? Kasi itong touchscreen na ito, walang Apple CarPlay. And as far as I know, wala rin siyang Android Auto. Pero may EasyCon siya, which is yung smartphone mirroring niya. You just have to download the app para makabit mo dito yung smartphone mo. However, nung tinatry namin makabit yung smartphone using this, what do you call that? Again, sorry. Using the EasyCon, medyo nahirapan kaming ma-pair yung phone. So, yun yung sinasabi namin na sana mas maganda kung may Apple CarPlay na to or Android Auto para mas seamless yung dating. So, pambawi naman doon, dito tayo sa DVR, yung 360-degree camera nitong GS8 ay hindi lang para makita mo yung spot or yung sides mo or yung likod mo kapag ka umaatras ka or pag nagpa-park ka. It can also function as a dashcam na nare-record niya yung buong palibot ng sasakyan mo. Ang maganda pa dito is, na-note to ng director namin, naka-fish eye pa yung angle ng camera dito para mas wide at mas malaki yung makikita niyang area nung naka-capture ng image niya. So, pwede mo siyang gamitin for emergency video record provided na meron kang memory card. Kaso dito sa test unit namin ngayon, wala siyang memory card, syempre, di ba? So, ikaw, bili ka na lang yun. So, it's an extra layer of safety feature nitong sasakyan na to, no? Kasi yung 360-degree camera, pinapakita lang niya yung surrounding area mo. Pero itong DVR, itong recorder na to, is that nire-record niya yung nangyayari sa palibot ng sasakyan mo. In that sense, kapag may nangyaring aberya or aksidente, protektado ka at meron kang magagamit sa korte. Wow, pumanik agad sa korte. Yun ay maganda dun sa GS8 na ito, provided na may memory card ka. So, yan. Tapos tayo dun. Uy, si Blackpink na naman. Eto na, tapos tayo kay DVR. Eto pa, meron pa isa, yung 360-degree camera, since na-mention na rin natin, no? Note lang namin, no, na this is one of the clearest cameras na nakita namin dito sa Philcoche. And then, ang maganda pa dito is that pagka gumabi, hindi masyado grainy yung image. Maliwanag pa rin siya na in that sense, mas matutulungan kanyang makaatras at makita yung kung may obstacle ba sa likod. Tapos isa pang maganda doon, no, nagko-complement itong 360-degree camera dun sa size ng screen. Sa laki ng screen na to, hindi ka maduduling eh. At saka mas madali mong makikita kung may tatamaan ka bang obstacle while you're backing up or while you're reversing papunta dun sa parking slot mo. Tapos hindi lang siya 2D, meron din siyang 3D effect. Yan, no? Since nakabukas yung doors natin. So pwede mong i-adjust. Halimbawa, umaatras ka, hindi ka sure kung may tatamaan ka somewhere dito, pwede mo siyang i-toggle na ganun, silip-silip kang ganun. Instead of you going down the vehicle, yung camera na ang sasalo nun sa'yo. So, di ba? In that sense, mas confidently mo maipapark yung sasakyan na ito considering the overall size ng vehicle. Tapos, meron din ditong quick toggle for the cameras. Yan, no? May mga angles na siyang ibibigay sa'yo para one-touch mabilisan. So, ang daming toys na useful toys nitong sasakyan na ito. But hindi pa tayo doon nagtatapos kasi meron pa tayong isa. Yung AV, yung Advanced Vehicle Driving Controls. Dito mo rin siya maaayos. Like yung weight ng steering wheel, you can choose between light, comfort, and sport. So, yung light, which is the word itself, magaang. Yun yung pinakamagaang na setting for your steering wheel feel. Tapos yung comfort, yung somewhere in the middle. And then yung sport naman, mas meron siyang road feedback, tsaka weighted yung feel niya. So, what we usually use is yung comfort para nandun tayo sa gitna, sa best of both worlds. Tapos, ayan din, ito mo rin matotoggle yung iba-ibang
options for the AVDC assist. Gaya nito, stable lang. Para minsan kasi mas maganda kung stable lang. Mahirap kasi kung sobrang aggressive, baka it might be too intrusive kapag ka ikaw yung nagda-drive. So kung stable lang, nandun ka lang sa tamang settings, nandun ka sa midway. So in that sense, mas comfortable ka at mas hindi ka mabibigla dun sa mga safety features na naka-integrate dito sa GS8. Okay, dito na tayo ngayon sa front interior dahil natapon na natin ang elephant in the room. So una natin mapapansin dito is that it has a modern utilitarian look na mainly flat yung surface. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, halos lahat ng vehicle buttons naka-integrate na dun sa kanyang 14.6 inch na touchscreen. So dito naman tayo, no? Yung inuupuan ko ngayon is a 6-way power adjust. Tapos yung front passenger merong 4-way power adjust. And then sa steering wheel meron tong tilt and telescopic adjustment. So, yan, mas madali mo makikita yung most preferred mong driving position. Tapos, pagdating mo dun sa harap, yes, nandun yung kanyang 7-inch na digital gauge cluster na pwede mong itoggle yung view niya, yung kumbaga yung interface niya by clicking on this button dito sa kanyang steering wheel. And yun, nag-iiba-iba yung interface niya depending dun sa pipindutin mo. So, balik ko lang sa normal. Yan, balik natin dyan. Tapos, relatively clear din yung image na binibigay sa ng digital gauge cluster. Kaya nito, considering na tinatamaan ng araw yung screen natin ngayon. Pero relatively kita mo pa rin yung graphics or yung information na binibigay sa'yo nung digital gauge cluster. Yan, considering na may araw. Tapos isa pang maganda dito is that ang linis ng dashboard. Kasi nga kaya siya naging malinis dahil naka-integrate na halos lahat ng controls dito sa infotainment touchscreen. But maganda pa rin dito is that may mga texture pa rin yung interior, yung front interior nitong GS8. One is that may silver accent siya dito na parang brushed yung finish Tapos may graphic din siya na something lines or patterns dito para hindi magmukhang plain yung pinaka-dashboard mo. Tapos it's like an extension of the screen Itong trim sa harap ni front passenger. For me, medyo plain lang siya masyado. Sana medyo may graphic pa dyan na something na lumalabas or like yung diamond na sinabi ni Senpai sa likod sa taillights, medyo lumalabas dito. For me, mas maganda yung magiging total effect niya sa'yo. Lalo na kapag ka nagna-nighttime driving ka. So, move on tayo dito sa gitna, no? Sa center, meron tayong wireless charger for your phone. So, good na combo sana yun sa wireless Apple CarPlay, no? Pero anyway, okay lang. Tapos, in case ikaw yung gusto magkable, pipihitin mo lang yun dito. Yan, no? Papunta yan sa ilalim. Connected yan dito para papunta naman doon sa mga chargers mo sa ilalim. Ayan, di ba? Kasi sa pa dito, no, napansin namin is that meron siyang distinctive looking na gear shifter, no? Pagka tinignan mo dito, parang nga siyang mga boxes na nakatayo So, yun na, nakaka-add siya ng premium looking appeal dun sa buong interior ni GS8. Kasi akalain mong diamond or jewelry yung nakakabit dito, pero it's not. It's just a plain white plastic na nandyan. Tapos accented pa siya nito. Yun ang isang maganda dito is that hindi to glossy black. Para siyang brushed aluminum na silver. Kaya in that sense, no, mas less siya to be scratched. Mas less siya sa gas-gas. And then, andito yung mga ibang controls like the electronic parking brake, auto brake hold, tsaka yung start-stop mo nandito na rin, pati yung manual toggle mo for the drive mode selection. Kasi in case marami kang gamit, pwede mo pindutin, andyan yung cup holders mo kung ikaw bumili sa drive-thru. Tapos dito, buksan natin yung center, may compartment ka rin dito. Gaya nga lang nung na-point out ni Senpai kanina, walang cooling function dito. But then again, malalim. Marami kang pwedeng ilagay. And basically, yun na halos yung interior niya. Ito pa pala. Yung texture, hindi lang natapos dito sa dashboard. Meron din siya dito sa door panels. One is that tumuloy yung silver trimmings mo dito. Ayan, tapos yung speakers niya, yung labasan ng tunog yung sa speakers niya, meron ding mga parang shapes dito, parang diamond-like or honeycomb-like shapes na nandito. So in that sense, added texture na naman yon sa loob ni GS8. And point out ko lang din is yung high touch point materials dito, or yung high touch point areas dito sa GS8 ay padded in soft material. So in that sense, it adds to the overall ride and drive comfort. Let's go to the driving. Other technology inside the GS8 are rain sensing wipers,
soundproof windshield, auto-dimming rear view mirror, 8-speaker system, and speed-based volume adjustment. Pagdating naman sa safety, the GS8 covered even advanced features. It has 6 airbags, stability control, hydraulic brake assist, hill hold control, hill descent control, tire pressure monitoring system, full speed range adaptive cruise control, traffic sign recognition system, forward collision warning, autonomous emergency braking, lane departure warning, lane keep assist, traffic jam assist, and integrated cruise assist. So we're now driving the GAC GS8. So Senpai, kamusta ka naman dyan sa likod? Ay, nako pare, ride comfort, sobrang ganda. Ang tahimik, tapos NVH is very okay. Boss na boss ang datingan ko rito pare. Alam mo, natutuwa ako kasi yung sunroof umaabot talaga dito. At parang gusto ko mag-sunbathing, lalo't summer na. Pare, sa sobrang sarap ng ride comfort dito, nakatulog ako. As in, pare, humihilik-hilik pa ako. Buti hindi narinig sa teleprompter. Ay, sorry. sorry. Hindi teleprompter. Sa lapel. Mahirap na Oo. pagbagong gising. Ay, yun talaga, bagong gising Sa lapel, Nagwa-warm up. pare, napahilik pa ako nga. Ganun kasarap ang ride comfort dito. Si Vincent, natutuwa rin. Kasi, sa laki niyang yan, nagkasya siya sa third row. Yan May Sa diin laki yan, niyang pare. Oo. Sa laki niyang yan. Tsaka hindi masyado matalbog dito. Oo. Sige, Tito Martin, kumusta ka naman? Kung ikaw nag-enjoy dyan sa ride comfort, Senpai, ako naman nag-enjoy i-drive itong sasakyan na ito. Kasi, para siyang hindi gasoline engine. Kasi yung kanyang 2-liter turbocharged gasoline engine, Senpai, kayang-kayang buhatin or kayang-kayang i-push yung overall size ng vehicle. Kasi di ba pag tinignan mo yung GS8 sa labas, kala mo laki-laki. Well, malaki naman talaga siya. Kaya naging iniisip ko is kaya ba ng engine yung size ng vehicle. At ito nang dinadrive ko, wala. Kayang-kaya. Walang problema yung pag-pull ng engine. Tapos ang maganda pa dito, Senpai, is that, yung power kicks in right away kapag kakailangan mo. Kaya giving you more driving pleasure kapag kakailangan pag kailangan mo mag-speed up agad. Tsaka on the straights, stable yung sasakyan. Tapos parang chill na chill lang Sobrang cruiser yung sasakyan na ito And then in terms of suspension, gaya na sabi mo na enjoy mo yung ride comfort dyan, di ba? Yung suspension nitong GS8 kasi leans on the comfort side. Kumbaga, medyo malambot yung tuning. Kaya ang nabibigay nun, mas pleasant na ride. Tapos, ang medyo downside, hindi naman sobrang downside. Ang medyo kailangan mo lang i-watch out is that kapag tight turns. Kasi yung soft na suspension, medyo nagli-lean yung sasakyan. Pero itong GS8, it's not too much Kumbaga tolerable at hindi ka matatakot as a driver. Pero take note pa rin na alalay kapag lumiliko ka. Yan Ito, isa pang gusto ko dito, Senpai, yung forward visibility ng sasakyan na ito. Ang ganda. Kasi kitang-kita mo yung harap with limited obstruction. One is that clutter-free yung dashboard. Tsaka number 2, yung pillars na dito, hindi siya ganong kakapal. O, di ba? Ganda ng kanyang forward visibility. Tapos ito pa, mga turns na ganyan, kayang-kaya ng sasakyan Hindi ka matatakot as a driver At hindi rin naman siya masyado nagwawabol. Kasi di ba, matangkad yung kotse, tsaka malaki yung size. Hindi nagwawabol basta-basta yung sasakyan na ito. In that sense, kahit soft yung suspension, it still has a stable ride. Kaya mabibigay nun, driving comfort. Tapos yun nga, yung acceleration, Senpai, yun talaga yung ma-appreciate mo dito. Ngayon, sa kotse, ilan ba tayo? Halos 6 tayo ngayon sa loob ng GS8, di ba? Pero kayang-kaya pa rin nung engine, yung weight ng sasakyan, pati nung overall weight ng mga nakasakay. Tapos, di naman tayo kakapayatan. Medyo big boys tayo dito, lalo na ako, pati si Master Vincent. No problem for the GS8. Tapos ito, medyo may uphill tayong, slight uphill road na dadaanan dito. Tignan natin. Pero yun talaga acceleration niya talagang on point Parang it has minimum to no delay Kaya overall driving, enjoy dito Ito medyo pataas. May mga pataas tsaka yung may mga humps tayo na daanan Pero hindi ko masyadong ramdam yung di tagtag. Oo. Kasi? Wala siyang yung parang fork something doon sa sige. suspension, di ba? Sige. Yun. Dito muna tayo. Yeah. Ito, di ba? Nakabitin tayo onte. Di ba? Try natin paakyat. Ayun Oh. Parang split seconds,
papasok agad yung gusto mong power eh. Tsaka walang kahirap-hirap pagpapanik yung sasakyan. Akit ka ulit dyan. Considering na, ito na-anim tayo sa loob. Ito, mas medyo challenging ng onte. Level 2. Siyempre, bibitin muna natin. Ayan, medyo beaten. 0. 1, 2. Yun, no? Di ba? Yan, para magising ka, Senpai. Pero yun nga, no, kayang-kaya niya. Tapos yung pag-apa ko nun sa gas pedal, hindi pa, it's not that aggressive yet. Kumbaga medyo chill pa ako noon, nag-chill pa ako noon. Tapos kaya niyang pumanik at 2,000 RPMs nang walang problema. Yan, no? Tapos yung maneuverability ng steering wheel, okay. Kahit magaang siya, it has still enough road feedback para bigyan ka ng confidence while you're behind the wheel. Yun, sarap ng i-drive na sasakyan na to. Siguro talaga, no, only downside lang for me is that wala siyang Apple CarPlay. Kasi ako yung tipong tao na mahilig gumamit nun kasi komportable naman talaga lalo na pagka gusto mo mag-Waze, gusto mo mag-Spotify or gusto mong metawagan ka, magagawa yung lahat sa'yo ni Apple CarPlay. At sayang yung laki ng screen ng GS8 kasi hindi ko ma-integrate ng ganong kabilis yung phone gamit yung kanyang mirroring app dito. So for me, sana meron siyang Apple CarPlay. Tsaka isa pa pala, Senpai, kapag ka nag-kick in yung kanyang lane departure assist or yung kanyang lane keep assist, medyo nararamdaman mo hindi naman sobra, medyo significantly nafe-feel mo yung nudge ng steering wheel pabalik dun sa center ng lane. Well, it's a good thing, no? Kasi alam mong gumagana yung vehicle tech na yun. But sometimes, lalo na pag first time mo nagda-drive, it might caught you off guard sa una. So, baka mataranta ka. So, in that sense, alalay lang din. Pero, yun nga, sana mas medyo nabawasan by a tad small step backward. Ayan, dami ko na sinabi, Senpai. Oh, Ayun. Kaya maganda yung ride comfort mo kasi yung tuning ng suspension on the comfort side. Ayan, on yung the soft pala yun. side. Yung pala yun. Oo. Kaya, yun. Alam mo, sasabihin ko rin dapat yun eh. Naunahan mo lang ako eh. Sige. So, Senpai, magkano nga ba ang malaking crossover na ito? The GAC GS8 has an introductory price of 2,298,000 pesos. Pero syempre, magkano kaya ang SRP ngayon nito? Ikaw ba, Senpai? Ano ang masasabi mo sa crossover SUV na ito? Alam mo, Tito Martin, sa dami ng nireview natin na SUV, ito, sulit na sulit. For the price, ang ganda ng ride comfort, kumpleto ang tech features, yung safety. Alam mo, kulang na lang yung Apple CarPlay tsaka Android Auto eh. Oo. Yun. Ikaw, ano ba tingin mo? Alam mo ako, Senpai, surprisingly, nagandahan ako sa GS8. One is that yung exterior design niya, andyan eh. Angas na siya from the get-go eh. But what amazed me most is yung kanyang driving characteristics. Considering na ang laki nung sasakyan, ang laki ni GS8, kayang-kaya nung kanyang 2-liter turbo gasoline buhatin at i-power yung sasakyan na yun, even with 6 people on board. Yun yung isa ko nagustuhan. Tapos, yung sabi mo na kanina is yung ride comfort. Yes, dahil nga wala siyang ladder frame chassis sa ilalim, no, mas maganda yung ride comfort na nabibigay niya, especially to the passenger. Tapos sa driver naman, mas hindi siya mapapagod pagka naglo-long drive kasi mas komportable nga, mas less tagtag. Tapos for me, sabi mo rin kanina, yung integration ng kanyang mga safety tech, dun mo makikita na talagang hindi ka tinipid ni GAC pagdating dito sa GS8. Sana nga lang, may Apple CarPlay yan, di ba, Senpai? Pero kahit maraming tech features yan and all, nasa driver pa rin eh, yung responsibility ng buong overall drive at buong overall safety ng occupants on board. Kasi ikaw yung hawak ng manibela, you're the captain of the ship. Oo. Di ba? Parang ganyan, Senpai. The driver of the car. Oo. Diba? Pero as always, syempre pinapaalala namin sa inyo, i-test drive niyo itong sasakyan na ito. Iba pa rin pagka kayong nagda-drive nito, tinitingnan nyo kung okay ba, saka in the metal makikita nyo. Yes, Diba? Senpai. Tama ka dyan, Senpai. Lalo na doon sa mga tao na galing sa mga mas maliliit na sasakyan, like the sedan, mas maganda na ma-test drive niyo muna yung GS8 kasi it's a big step when it comes to overall size ng vehicle. Okay, so there you have it for a review of the GAC GS8. I'm your host, Stanley Chiang, yung Senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Pinapaalala namin sa inyong lahat na i-follow kami sa aming mga social media accounts. Kumpleto ko niyan. Instagram, Facebook, TikTok. Meron din ako sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast.
Tsaka meron akong racket sa 1PH and Radyo 5. So, supportan nyo rin ako ha. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Phil Kotse. Bye-bye. So, tara. Tara, let's drive uli. Oo. Tama-tama, pwede po. Oo. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!